sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Martes, 7 ng Hulyo. 12 araw bago ang birthday ni Jerry Baha. Sa ulo ng ating ACS Balita, halos 600 liblib na bayan at mga ospital sa NCR magkakaroon ng libreng internet access sa loob ng 1 taon. Focus crime sa bansa bumaba ng halos 31% nitong buwan ng Hunyo. Dalawang opisyal ng NBI unang ihaharap na testigo ng prosekusyon sa Day 2 ng impeachment trial ni VP Sara. Senator Rodante Marcoleta at 3 pang co-accused nasa custody na ng PNP sa kasong plunder. Arraignment itinagda sa July 10. Alex Ayala kinapos. Bigo sa laban kay Jasmine Paulini sa Wimbledon's round of 16. At isang kabaong inilagay sa gilid ng kalsada sa Benguet. Ginamit na road warning sign laban sa mga reckless drivers. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Naglaan po ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng halos 197 million pesos na pondo para sa pagbibigay ng 1 taong libreng Wi-Fi sa mga liblib na komunidad at ilang ospital sa Metro Manila. Inaasahang makikinabang sa proyekto ang halos 600 geographically isolated and disadvantaged areas o tinatawag na GIDAS. Ayon sa DICT, higit 179 million ang gagamitin para sa satellite-based internet service sa halos 600 komunidad, kabilang ang 376 na bayan sa Luzon at 171 bayan sa Visayas at Mindanao. Inaasahang maikakabit ang serbisyo sa loob ng 30 araw mula sa pag-i-issue ng notice to proceed at tatagal ito ng 1 taon. Samantala, mahigit 17 milyong piso naman ang inilaan para sa fiber optic internet connection sa 52 ospital sa Metro Manila, kabilang ang Philippine General Hospital, Philippine Heart Center at Philippine Orthopedic Center para hindi na mainip ang mga bantay ng pasyente. Talaga. Di ba? Kakainip yan. Talaga, hintay ka ng hintay. Dapat meron ka man lang pwede kayo manood ng Netflix dyan. Pwede siguro. Lalo na siguro dun sa dapat pati yung mga kumbachero, pati yung mga dialysis center. Matagal din matagal yun. Yun ang matagal. Kaya mayroon nga akong isang kakilala na nakaisip ng isang paraan. Ano? Gagawa siya ng isang dialysis center. Okay. Pero may swimming pool. Aba, Oo, may yung parang bantay. may resort, para buong pamilya dadalhin na nung pasyente. pasyente kasama niya habang dinadialysis siya,
nagsuswimming yung pamilya niya. Hindi doon ba sa ano. parang pinapasakitan lang nila loob ng nagda-dialysis? Hindi. Habang siya dinadialysis, yung kanyang pamilya, kumbang inggit na inggit siya. Pero hindi naman siya iniwan. Ayan, ito, pinatutunayan lang na andun ang kanilang pagmamahal sa kanilang kapamilyang may karamdaman. Sa bagay, maganda rin yan. Pero ang totoong naisip nung proponent niyan ay negosyo. Negosyo. Talaga naman. Hindi, totoo din naman yan. Pero alam nyo, nabanggit na mukhang batsero yung dialysis. Kaya dapat talaga ingatan natin ang ating kidney. No? Oo. Sapagkat pagka ikaw ay nadadialysis na, damay ang buong pamilya mo. Talaga. Yung talaga. quality of life, mawawala na. Halimbawa, 3 beses ang linggo yan Ang dialysis. Ang dialysis Naku, hindi pala. Ano? Paano, halimbawa, Tapos kada session, ilang oras yun? ilang oras din yan. Mababa siguro 2 oras. Oo. Ilang oras? 5 oras, isang sesyon. 5 oras? Ang Hindi tagal ba, pala talaga. Matagal kung batsero. Imaginein mo yung oras na doon. Kaya hindi mo rin gugustuhin nakasama mo yung pamilya mo dahil titigil na yung mundo mo. Titigil na yung mundo ninyo ng Yung dapat na pamilya productive yung bantay mo. May ibang ginagawa, may ibang pinagkakakitaan. Ato, nakabantay lang sa'yo. Oo, tapos halimbawa, dumarating yung mga panahon na kailangan yung, may mga pamilya naman na nakapag-iipon, mag-aabroad, hindi ka makapag-abroad. Yun, totoo yun. Dahil sa Ganun ang iniisip mo, sitwasyon. paano ka magdadialysis? Di ba? Kaya yung mismong buong pamilya, masabi, hindi ka naman namin maiiwan, hindi na lang kami tutuloy. Yun, Hindi po ba? talaga. Kaya yung mga may diabetes dyan, ingatan natin yung natumaas yung ating sugar, lalo na, at sapagkat ang resulta din yan, papalo yung creatinine kung tawagin. Oo. No? At Talaga naman. ang ending nun ay dialysis o kaya ay transplant ng kidney. Naku, yun. Kaya, health is wealth. Health is wealth. 6:09 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon, gising na. Bumaba sa 31% ang naitalang crime volume sa bansa nitong June 2026. Ayon sa PNP, mula June 1 hanggang 30, nakapagtala sila ng 2,098 focus crimes, so mas mababa sa 3,073 na kaso sa kaparehong panahon nung nakaraang taon. Kabilang sa mga binabantayang focus crimes ay ang murder, homicide, rape, physical injury, car theft, robbery, theft and motorcycle theft. Pinakamalaki sa mga bumabang insidente ang car theft na umabot ng halos 67%, habang bumaba rin ang mga kaso ng rape ng 57%. Naniniwala ang PNP na bunga ito ng pinaigting na operasyon ng kapulisan at pakikipagtulungan ng pamahalaan at ng publiko sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang kapaligiran. Alas 6:10 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! No show si Vice President Sara Duterte sa formal na pagbubukas na impeachment trial laban sa kanya kahapon. Ayon kay VP Sara, bahagi ito ng legal na estratehiya ng kanyang depensa na hindi dumalo sa unang araw ng trial sa Senado. Binigyan diin ng Vice Presidente na sa prosekusyon ng obligasyon na patunayan ang mga paratang sa articles of impeachment at wala naman sa kanya. Tama! Nilinaw naman ito na ang hindi personal na pagharap sa paglilitis ay hindi Ano raw? nangangahulugan na umiiwas siya sa pananagutan. Sinabi naman ni Attorney Michael Powa, Defense Panel spokesperson, hindi obligado si VP Sara na personal Hindi na nga, dumalo hindi sa mga nga. pagdinig at nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Actually, yung maganda yung sagot ni Attorney Ade kahapon na kung tutuusin pala, hanggang sa matapos yung trial, Pwedeng hindi siya makita doon. dahil she's already well represented through her lawyers. Actually, kahapon lang kumbatsero, dapat siguro gustong-gusto ng prosecution na basahan ng sakdal, parang arraignment. Si VP Sara para sabihin mag-enter ng plea na guilty not or not guilty yung respondent. Pero magaling din yung abogado Magaling ang
Defense, oo. Ng defense. Sabi, hindi, di ba, nagsubmit na kami ng mga sagot yan. Yan, Sagot na yan. sagot yan. Kakaiba yan doon sa karaniwang kaso sa korte na talagang may Required. may required na arraignment. Kasi nga hindi pa rin naman nakakapag-submit ng mga sagot yung kinakasuhan sa isang regular Sa isang, na kasuhan, yes. di ba? Pero dito kasi dahil iba ito, impeachment, nakapag-submit na ng sagot mga at katunayan may mga ebidensya na nga rin silang ipinipresenta at may mga witnesses. Kaya ang sabi ni presiding officer Cheese Escudero na may imprimatur naman May imprimatur. ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sabi ni Senate sagutin mo. Yan, okay yan. Okay yan. Sige. Tama yan. Pagbigyan mo na yan. Ganun. Kayo lumilingon si Iske. Kaya lumilingon. Tapos ang ginagawa naman ni Senator Win, nagsusulat, inililista. Nililista kung tama. Pinagsasasabi ko si Chis Escudero. Kumbaga, yung lahat ng yun ay may patnubay. Ayan, Ni may patnubay. Senate President Sherwin Sherwin Gatchalian. Gatchalian. Kaya kahapon, wala kayo narinig na not guilty, Your Honor. Walang ganon. Wala nang ganon. Okay. At ano yung sinasabi mo? Pinaputol ko. Na parang wag nilang iisipin na walang ginagawa doon si Senate President Win Gatchalian. Yung mga ibang mas pilyo, sasabihin, ngayong araw daw na to, ang gagawin naman ni Senator Gatchalian ay maganchilyo. Pero ang totoo, Puro kayo kalokohan. pero ang totoo, yun nga talaga ang aabangan. Napaka-awkward kasi nung sitwasyon ni Senator Sherwin Gatchalian. Totoo po yun. Ito, wag na tayo mag-plastikan. Napaka-awkward nun na ang salita ng salita ay yung itinalagang presiding officer. By the way, ang nagtalaga po sa kanya ay ang Senado. Sa botong 12, 8. 8 ang Senado po, kumontra. ang kumontra. Pumayag sila dun Pumayag siya. Alam nilang ganun ang magiging eksena. Doon po, babalik tayo dun sa binanggit namin kahapon ni Combachero. Bagamat hindi naman requirement, it's a plus na ang isang lawmaker ay abogado. Especially pag dumarating yung ganitong tagpo. Kasi kahit magaling naman talaga si Sherwin Gatchalian, As a lawmaker, kahit tanungin mo, kahit nakapikit yan, tanungin mo tungkol sa economics, magaling tungkol sa education, magaling. Pero pagdating sa batas, abogado pa rin ang very articulate and eloquent sa pagsasalita tungkol diyan. At lalo na sa ganyang mga procedure, yung mga process sa isang trial. Diba? Saka hindi naman pwede Combachero na lahat ng mga procedural matters dadaan mo sa botohan Kaya halimbawa, yung sinabi ni Senator Chis Escudero, the respondents given 5 days to submit her memorandum upon receipt nung order na yon. Paano ka magdedesisyon ng ganung kabilis kung hindi mo kabisado yun? Mga 5 days, 10 days. Kung yun mabilisan yun Mabilisan na yun. Kaya talagang abogado ang kailangan At doon. may bentahe kapag abogado. At yun na nga naging desisyon Yun nila. ang pasya yun. Kaya nga, anong magiging papel mamaya ni Senator Win Gatchalian? May mas pilyo. Ano mas sabi? pilyo. Wag na daw doon paupuin si Senator Win. Nilagay na doon sa box na maliit na ganon. Gagawin na parang taga-sign language. Hindi ba? Mga kalokohan ng mga netizen. Joseph naman kayo. Dahil nga sa awang-awa sila hindi doon ganun. sa sitwasyon ni Senator Win. Awang-awa pero ginawa ng kalokohan. Alam mo na may mga Pilipino, kunwari ay naaawa, pero ang totoo ay nangangantyaw. Kaya nga. Baka Ano kaya maganda? Hindi, siguro, pamisa-misan, may magsasalita rin siya. Ako, yun ang aking suggestion doon, Combachero. Sasabihin niya kay Senator Cheese. Pare, ako naman. Palitan. Ako naman muna, ha? Huwag ka muna kikibo, ha? Naalala mo, Combachero, ito balikan nyo lang. 25 years ago. 25 years ago.
nung impeachment po ni Pangulong na ang nakasalang ay si Pangulong Joseph Estrada. Dalawa po di yun ba? Oo. Bagamat parehong abogado yon, si Chief Justice Hilario Davide At at, saka si si Senate Senator, President Aquilino Aquilino Pimentel Jr. Nagpapalitan sila. Nagpapalitan sila ng pagsagot. Parang nagkakalabitan siguro yun bay, ako naman, bay. Ako naman. Bay. Parehong Bisaya. Bay. Bay. Ako Palitan. naman. Palitan. Baka pwedeng ganon. Para magkaroon naman ng ma-assert naman ni Senate President Win Gatchalian yung kanyang Pagiging Senate posisyon President. bilang Pangulo ng Senado. Senator Kiss, wag ka masyado. Nakataas pa kilay mo. Bongga ka dahi. Pagbigyan mo naman. Wag kang pabat-inin mo naman. Tama, Kaya mo mag-bat-in si Senator Win. Ayun. Alas 6:17 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Dalawang opisyal naman ng NBI ang haharap sa Senate Impeachment Court bilang mga testigo sa Day 2 ng impeachment trial ni VP Sara. Ito'y makarang aprobahan ng impeachment court ang hiling ng prosecution na ipasabpina sina Regional Director Jeremy Lotok at Senior NBI Agent John Mark Kalilong sa pagpapatuloy ng paglilitis sa araw na ito. Sa mosyong binasa ni Clerk of Court Senate Secretary Renato Bantug, iginit ng prosecution na mahalaga maging testimonya ng naturang NBI personnel para palakasin ang alegasyon laban kay VP Sara kaugnay ng Article 4 ng impeachment. Ito'y nakasentro sa death threats ni Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Alas 6:18 na ng umaga. Itinuturing na malaking tagumpay para sa prosecution at sa mga Pilipino ang unang araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, ipinakita lang sa unang araw ng paglilitis sa impeachment na umusad na ang itinakdang proseso ng pananagutan na nakasaad sa konstitusyon. Itinanggi rin ni Luistro na natalo ang House Prosecution Panel sa unang araw ng paglilitis sa Senado at sa katunayan ay masaya sila sa umusad na proseso at tinugon ng Senate Impeachment Court ang mandato ng saligang batas. Sa Day 2 ngayong araw, sa ngayon ng trial ay sinabi ni Luistro na sisimulan nila ang presentasyon ng mga ebidensya sa unang article of impeachment tungkol sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yung kahapon procedural sa parte ng impeachment court at pangalawa, kumbatsero, yung entry of appearance muna, di ba? Yung pagpapakilala ng mga abogado na magkabilang panig. At saka yung opening statement. Tandaan po nyo, kahit naman nanonood naman kayo ng mga legal drama sa Netflix yung opening statement, kanyan, madrama talaga yan. Talagang ang kinakausap mo yung mga hukom. Pagka naman sa Amerika, mga jury. Yung jury mismo mga jurors. ang kausap mo. Pero dito pati tao, mga mamamayan dahil live via satellite ng DZRH yan. Kumbaga ito paskilaban pa. Wala pang ebidensyang pinapakita diyan at wala pa hong kontra-ebidensya na inilalabas ang depensa. So, kung lang yan, ano tawag doon? Fair salvo pa lang yan. Walang nanalo pa dyan. Walang nanalo dyan. Walang natalo dyan. Pero ako meron lang akong suggestion kay Congresswoman Jervil Luistro. Congresswoman, magdala kayo ng panyo. Dahil? Basta magdala kayo ng panyo habang kayo nagsasalita. Alam nyo na. Baka may nagsabi na rin sa inyo pero inuulit nga, magdala po kayo ng panyo. Ayun. Kailangan may panyo. Alas 6:20 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Iginit naman ni House Prosecution Panel Advisor and Spokesperson Robert H. Barbers na ang unang araw ng impeachment trial kay VP Sara ay hindi dapat tingnan kung nanalo o natalo ang prosecution kundi bilang formal na pagsisimula lamang ng itinakdang proseso ng konstitusyon. Ayon kay Barbers, mali na isipin kung sino ang nanalo o natalo dahil ang higit na mahalaga ay nakita na natin na nag-umpisa na ang impeachment trial. Matapos ang day 1 ng trial, sinabi ni Barbers na ang pinakamahalagang nangyari ay ang tuluyang pagsisimula ng paglilitis sa kabila ng mga naunang pahayag na maaring hindi ito matuloy.
Ayon pa kay Barbers, bagamat ibinalik sa BIR ang selyadong box ng mga dokumento, hindi ibig sabihin ay nawala na ang halaga nito bilang ebidensya. Sinabi pa ng dating kongresista na maaari pa ring muling iharap ng prosecution ang nasabing mga dokumento. Alas 6:21 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Susunod! Tito Boy! Ano na latest kay Senator Dante Marcoleta at kay Congressman Mike Defensor? Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Lakyam Yap Dihon 622. Para di madaling Washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride, all you need is pride, ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:26 ng umaga, tuloy ang ACS Balita. ACS Balita. Nasa custody na ng PNP ang naarestong, naaresto ba o sumuko? Ang termino ng iba ay arrested. Kasi sinerve yung arrest warrant. Pero sa paliwanag ni Secretary John Vic Remulla, combination. Combination. Both. Sumuko at inaresto. So, dahil nag-serve ng warrant, Dahil nagpunta nandun siya sa Sandigan Bayan. Oo. Si Senator Dante Marcoleta po ay nasa custody na ngayon ng PNP. Kasunod ito ng inilabas na arrest warrant laban sa kanya ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay ng kasong plunder bunsod ng pagtanggap ng 75 million pesos na halaga ng campaign donations na hindi idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE. Una rito nagtungo ang senador sa Sandigan Bayan para dumalo sa pagdinig ng kanyang motion to quash na ibinasura naman ng korte. Yung motion to quash, kumbachero, ay layong ipawalang bisa yung information na ifinail ng ombudsman. Dinala muna si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos makaranas umano ng paninikip ng dibdib. Samantala naaresto na rin ang mga kasamahan ni Marcoleta na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor, negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotel Veray. Kompleto na ba? Kompleto na ba? Kahapon Mother? dalawa lang na sumunod Ando na ba din Apat si na. Ang si kahapon, Aristotel Viray? ang kahapon na magkasama si Mike saka si Espiritu. Joseph Espiritu. Kailan nahuli si Aristotel Viray? Kagabi naman nahuli. Kagabi. So, sumuko. Kagabi sumuko. So nasa bilangguan na rin ba siya? Oo. Sige nga, mamaya follow up natin. Makakuha tayo ng follow up dun sa warden ng BJMP na si Val Gonzales. So si Dante pala, Senator Dante Marcoleta Nasa ospital. ay nasa ospital. Yun nga, dahil dumaing po ng pananakip ng dibdib at alta presyon si Senator Marcoleta matapos na sumuko sa PNP. Ayon kay Police Major General Robert Alexander Morico II, Direktor ng CIDG, dinala muna si Marcoleta sa PNP General Hospital habang patuloy na sinusuri. Kabilang sa mga medical procedure na ginawa sa 72 anyos na mambabatas ay ECG. Dagdag pa ni General Morico, kung fit to travel lang sana si Marcoleta, ay pwede na siyang ibiyahe para sa return of warrant sa Sandigan Bayan. Pero dahil sa karamdaman ng senador, maghihintay muna sila ng assessment mula sa mga doktor ng PNP bago magulat o mag-report sa anti-graft court. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Gaano kataas daw? Si General Alexander Morico ng CIDG. Nakatakdang basahan ng sakdalan Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta sa Biyernes, Hulyo 10, kaugnay ng kasong plunder. Nagugat ito sa 75 million pesos na undeclared campaign donations na natanggap ni Marcoleta sa kanyang 2025 senatorial bid.
Kahapon ay naaresto na si Marcoleta, ngunit sinugod din sa ospital dahil sa high blood pressure. Sinabi ng DILG Secretary John Vic Remulla ay inaasahang madidischarge din ang senador sa loob ng 2 araw. Bukod kay Marcoleta, naaresto na rin ang kanyang mga co-accused. Sa ibang balita, nagtapos ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala matapos bigong manalo kontra sa world number 17 na si Jasmine Paulini sa ika-4 na round ng Wimbledon Championship. Matapos matalo sa unang set, nakabawi si Ayala sa sumunod na set para mapuwersa ang deciding set. Ngunit nanaig ang karanasan ni Paulini na kumontrol sa huling bahagi ng laro. Sa kabila ng pagkatalo, nagtala si Ayala ng makasaysayang kampanya bilang kauna-unahang Pilipinas sa Open era na umabot sa ika-4 na round ng Wimbledon at ikalawang Pilipino na nakarating sa yugtong ito ng isang Grand Slam singles tournament. Libo-libong Pilipino naman ang nakiisa sa mga public watch party kabilang ang pagtitipon sa PhilSports Arena sa Pasig bilang suporta sa makasaysayang karera ni Alex Ayala sa nasabing torneo. Nagbabala ang PNP sa mga nagpapakalat ng misinformation sa social media na maaaring mag-udyok ng karahasan o kaguluhan habang isinasagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group, mga intelligence unit at mga police regional offices na paigtingin ang pagmamanman sa mga online na banta laban sa mga opisyal ng pamahalaan at mga mensaheng naghihikayat ng karahasan. Ayon kay Nartates, gumagamit ang PNP ng 24/7 cyber patrolling upang matukoy at mapigil ang pagkalat ng maling impormasyon na maaaring malinlang ang publiko. Agaw pansin sa mga motoristang dumaraan sa Benguet, Nueva Vizcaya Road sa Barangay Ambuklao, Bukod, Benguet, ang isang kabaong. Ayan ayan nakikita mo yan, kumpatsero, na nakadisplay sa tabi ng kalsada na ginamit bilang road warning sign. Ayan ayan, tinan nyo. Ito po'y bahagi ng kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa reckless driving na dahilan ng maraming road accidents sa nasabing lugar. Sa ilalim ng puting kabaong makikita ang mensaheng ingatan ang nag-iisang buhay, magmaneho ng mahusay. Ito ay nagsisilbing simbolo at babala na ang kaunting pagkakamali at kapabayaan ng isang motorista sa kalsada ay maaaring mauwi sa kamatayan. Nagtrending sa social media ang picture na nasabing kabaong matapos itong i-post ng barangay sa kanilang Facebook page. May message ako ni paring ChatGPT. Ang premyo daw ni Alex Ayala dahil umabot siya sa round 16 ng Wimbledon ay 300,000 euros. 300,000 euros. Magkano ba euro ngayon? 70? Nasa 23.6 million depende raw sa exchange rate. Oo nga. Mga ganun pala ang palitan. Bakit? Akala ko mga 70 na yung euro. Parang 60 plus pala. Mga ganun. Yun. So almost 24 million. Almost 24 million. Ayos lang yun, pinsan. Ayos lang yan. Kailan ba uwi mo? Tumuloy ka sa bahay at paghahanda ka namin ng kaldereta. Yan ang paborito mo, kaldereta. Kaldereta. Yan ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, kahit ano pa nangyayari sa mundong ito. Tuloy-tuloy po ang pamimigay ng malakas promo team ng DZRH kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity ng limpak-limpak na papremyo sa mga tumatangkilik sa DZRH. Nasaan ba tayo ngayon, Sherwin? Si Sherwin daw ay nandyan sa Baseco Compound sa Maynila, Barangay 649. Aba. Ayan, tama-tama, marami tayong tagapakinig dyan. Ayos. Good morning! Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day para manalo ka ng medium component ay Conviction. conviction. Yan. Yung conviction ay sabi ni Jeric, ang conviction daw ay paghatol. Yun ba yun?
Parang hindi Parang Bakit hindi. parang narinig ko doon sa isa, may, she has conviction. Oh, she has conviction. So, siya ba yung hinatulan? Oo. Oo. Ano ba yun? Paano ba yan? Ang Sarah's conviction needs 16 votes Ayun. para mapatunayang mahatulan. Para mahatulan, gano'n. Para mahatulan. Para mapatunayang nagkasala ay kailangan ng yun nga pala, yun din ang isa sa mga niresolve kagabi, ano? Ay kahapon sa first day. Diniretso na kaagad ni Presiding Officer Cheese Escudero that to convict the respondent, VP Sara Duterte, kailangan ng 2/3 Yan. votes ng 24-member Senate. Ayan. Kung merong may question dyan, mahalaga na rin. Siguro, napapanahon na rin. Makiat na kayo sa Supreme Court. kung Dali gusto na sa nyo. Supreme Court yan para magkaroon. Kasi kung titingnan natin sa pagiging practical lang sa usapan lang natin, parang hindi nga tama yung gano'n di ba? Na may mga senador na nabawas sa 24 na tulad ngayon si Senator Bato ay hindi pumapasok. Tapos si Senator Jinggoy at si Senator Marcoleta ay Nakapiit. at si Senator Jinggoy, di ba, may suspension pa. May suspension. Bukod pa dun sa kanyang kaso. So ganun ba dapat 'yun? Dapat sa 24 pa rin ang bilangan. Ang Siyempre, basis pag dinulog sa Supreme Court 'yan at sinabi ng Supreme Court ganito, 'yun ang masusunod. Kaya first day pa lang in so far as the impeachment court is concerned, 16 ang kailangan to convict VP Sara. Oras po natin. Mr. Jalomtang, Lakyam, Samlakhun, 6:36 ng umaga. Magbabalik po kami pagkalipas ng 6 na minuto. 'Yun. 6 lang ha? 6 lang ha? Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Dalawang malalaking balita ang sumalubong sa unang araw ng linggo. Bali, pangalawang araw ng linggo yun, Mother. Ang unang araw ng linggo ay linggo. Ang unang araw ng linggo ay linggo. Ang unang ang first day of work week, Ay, Monday. Ayan mga bata. Dalawang malalaking balita ang sumalubong kahapon. Sa unang araw ng linggo. Sa unang araw ng linggo. Ulit ba? Ang formal na pagsisimula ng paglilitis ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte na hindi sumipot sa paglilitis at ang pagkakaaresto kay Senador Rodante Marcoleta at 3 co-accused nito sa kasong plunder. Sa Senado, nahalal bilang presiding officer ng impeachment court si Senator Francis Escudero matapos makakuha ng 12 boto pabor laban sa 8 tumutol. Sa kanyang opening statement sa day 1 ng impeachment trial, tinilakay nito ang mga pamantayan na gagabay sa pagsasagawa ng paglilitis at desisyon, kabilang ang kailangan 16 na boto ng senator judges upang mahatulan ang vice-presidente tulad ng isinasaad sa 1987 Constitution. Sa araw na ito, day 2 ng impeachment trial, ihaharap ng prosecution ang ebidensya hinggil sa umano'y pagbabanta ng vice-presidente sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa at dating Speaker Martin Romualdez. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si
Manila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Nakakapagod din sa dami ng balita. Alam mo, tama, Mother, yung sinabi mo eh. Yung kahapon, malilito ka eh, no? Kung alin ang uunahin mo. Sa dami ng mga tapos pangyayari. may sports pa. Oo, may Di ba sports yung, balita. Kay Alex Ayala, bagamat hindi siya pinalad, pero okay na po tayo doon. Ang importante, nakita nila na Masaya na tayo. na meron palang isang maliit na bansa na ang pangalan ay Pilipinas. Akalain mo marami pa rin mga tao pala sa mundo Na hindi alam na may hindi alam Pilipinas. na may Pilipinas. Napakaluloko ng mga taong yun. Ano? At syempre, Pakahihina naman ng mga yun. mahina sa geography itong mga ito eh. Tapos meron pang isa, kumbachero, yung laban kahapon ng Gilas Pilipinas at ng Australia. Ano ba score, Jeric? Ano bang gaano bang pagkakalampaso ng Gilas? Lampaso kumbachero eh. Alam ba? Parang 49 lang yata na score ng Pilipinas, yung Australia 90 plus. Ganun. Lampaso Hindi ko napanood eh. Pickleball ang napanood ko eh. Yun pala ngayon na usong-uso. Yun ang craze ngayon eh. Pickleball. Ang pickleball, ano? Pwede naman dahil exercise. Importante ang exercise sa ating katawan. Talaga. Pero ang inaabangan talaga kahapon, banggit mo yung kay Senator Rodante Marcoleta, yung mga loko na sumisitas pa, nagbabanggit pa ng mga batas, ng mga panuntunan kung paano daw dapat na ipresenta ang isang inarestong individual. 'Di ba? Kaya yung iba inaabangan paano ima-mugshot itong si Senator Rodante Marcoleta. Pero si Secretary John Vic Remulla mismo nagsabi, hindi ginagawa 'yon. Hindi layunin ng gobyerno o ng pulisya o ng otoridad na hiyain ang sino mang nakakasuhan. Ito ang siguro meron tayo diyan mugshot ni Senator Rodante Marcoleta, si dating Congressman Mike Defensor, at itong isa, si businessman Joseph Espiritu. Ayan, sila yung mas maaga pang mabuti nga, ganun yung nahuli o naaresto. sinabi ni Secretary John Vic Remulla. Actually, in fairness kay Secretary John Vic, nung palang nagpunta siya sa Sandigan, kasama ang PNP to serve the arrest warrant dahil nilabas nga ng Sandigan Bayan yung arrest warrant, with courtesy yung kanyang ginawa. At in fact, siya mismo ang nagsabi na kailangan suriin ng mga manggagamot considering his age. 72, 72 anyos. At ngayon, buwan na to, July 29, ay magse-73 na si Senator Marcoleta. Magse-73 na siya. Kaya tinitingnan din dapat talaga ang kalusugan ng isang may edar na. Totoo, kumbachero. So yung isa pang businessman ay kagabi pala. Anong oras, Mother? Nahuli ba o sumuko? Ay, yung Biray ba? Biray. Yung Biray. Malaman lang natin kung ano detalye nun, nung pagkakasuko o pag-aresto nitong dito kay yung third businessman. Na kilala ni Florante Rosales. Maraming kilala ni Florian. So yung pong kaso ni At ni Orly. Yung kaso nitong si Senator Rodante Marcoleta, yayaman din lang na ang husgado ay naglabas na ng warrant of arrest, meaning nag-acquire na ito ng jurisdiction sa kaso, hayaan natin ngayon na gumulong. Tingnan natin Kasi paano gugulong yan. kampo naman ni Senator Marcoleta ay maaaring gumamit ng iba-ibang mga legal remedies. Ayan, Halimbawa, ang una niyang ginawa ay mag-file ng motion to quash na hindi naman pinagbigyan. Ang isang pwedeng gawin ngayon na susunod is to file a petition for bail.
Petition for Petition bail. for bail. Tandaan po natin, sabi nga ng mga abogadong nagseseminar sa ating kumbatsero, there is no such thing as non-bailable offense. Ayan, oo. Dahil ang bail is a matter of right. Yeah. But if the evidence of guilt is strong, hindi talaga pakakawalan. So sa evaluation yan ng husgado, kung sasabihin na the evidence is strong. Oo. So yun talaga, hindi ka talaga makakapagpiyansa ron. Depende na sa evaluation yun ng husgado. At kasama rin ito sa mga ito papalapit na naman kasi ang eleksyon. Kaya yung mga maluluwag ang bulsa diyan, yung mga may mabubuting kalooban na nag-donate, dapat mapag-aralang mabuti yan. Yung magkaroon tayo ng aral dyan sa pagdodonate sa mga politiko kapag sumasapit ang eleksyon. Totoo yun, Kumbatsero. At nabanggit na po namin ni Kumbatsero no isang araw na kung ang magiging batayan ng plunder ay yung hindi idineklara na campaign contribution, baka walang matira. Mabibilang mulong na politiko ngayon. Baka mag-random kayo. Kausapin nyo. Yung sabihin nyo, humarap ka sa salamin na congressman. Humarap ka sa salamin senador. Lahat po ba ng campaign contribution na natanggap nyo ay idineklara po ninyo? Hindi lang sa mga mambabatas yan, pati sa iba pa, gobernador, mayor, sa mayor, di ba? Pagka po ginawang batayan yun, baka ubos. Ubos ang mga politiko at lahat sila nakakulong. Ganun po ang magiging epekto niyan. Sasabihin ng iba, hindi, yun yung mga hindi nahuhuli. Dahil hindi naman umaamin. It's incumbent upon the ombudsman. Total, ang ombudsman naman may motu proprio powers to investigate. Yariin nyo na, magpatunay kayo na hindi ito sinisingle out si Senator Marcoleta rito. At mas maganda, pinakamaganda, unahin niyo sa mga kakampi. Yung mga kakampi mismo. Para magkaalam na talagang ito ay hustisya para sa lahat. Ito'y serbisyong totoo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha ang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Pinabati nga po pala natin ng happy birthday. Ito na, habol ko na, maikli lang ito, kumpatsero. Si Kabayan. Kahapon. Nag-birthday kahapon. Kabayan, malakas na pala. Magaling na. Babalik na yan. Kabayang Noli, happy birthday. Happy birthday, Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan. 6:53 ng umaga. Tonying at Jerry 2 por 2. Puntahan nga natin, Kumbatsero, ang Senado, Day 2 ng impeachment trial. Kumusta ba lagay ng panahon habang papalapit ang Super Typhoon Bavi? Napapangalan ng Inday. Inday. Ngayon pa papasok. Bukas pala papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong napakalakas nito. Nung ito pala tumama dyan sa Northern Marianas Island, Kumbatsero, 290 kilometers per hour. Grabe, no? Yung sustained winds nito. Sustained winds? Yung gustiness pa yan, sigurado. 350 siguro yan. Grabe po itong bagyong ito. Sana, pero ang sa awa ng Panginoon, ito hindi naman inaasahang papasok sa kalupaan. Magla-landfall dito sa atin. Pilipinas. Puntahan natin ang Senado dahil andun ng trial para naman sa bagyong si Inday. Kay VP Inday. Sara, nandun naman ang pangontra sa bagyo. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Jerry Katunying, kung ikukumpara kahapon, mangilan-ngilan pa lamang yung bilang ng mga pulis dito sa paligid ng Senado ngayong ikalawang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa ilang pulis na nakaposte na dito sa area, parating pa lamang yung mga tauhan ng pulisya na magbabantay ng seguridad. Sabi sa DZRH ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin,
mahigit 3,000 na kanyang mga tauhan yung kanyang ipakakalat dito sa area ngayong araw lamang yan. Istrikto na yung ipinatutupad na security measures dito, lalo doon sa mga papasok sa Senado, kagaya noong mga nakalipas na araw. Nadaraanan pa naman ng mga motorista yung parehong northbound at southbound lane itong Jokno Boulevard sa Pasay City dahil ayon nga doon sa Pasay Traffic and Parking Management Office, isasara ito sa daloy ng mga sasakyan tuwing may schedule yung impeachment court ng Senado. Pero yung barikada ng mga barbed wire dito sa area, ilan lamang yung inalis ng mga otoridad o yung kasya lamang na madaraanan ng mga sasakyan, partikular dito sa panulukan ng Jokno Boulevard at dito sa southbound lane. At sa katunayan, ngayon lamang may isang rider yung tumilapon dito sa bahagi ng southbound lane ng Jokno Boulevard matapos umano na biglang kumanan yung isang taxi dito sa intersection ng nabanggit na kalsada. Sa ngayon, kalmado pa yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. Wala tayong namomonitor na anumang mga reliyista mula sa kahit na saang grupo sa mga oras na ito. Una nang sinabi ni Director Abirin na pinaghahandaan na rin ng kanilang hanay yung namang posibilidad na magkaroon din ng panibagong malawakang pagtitipon yung namang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Capital Region. Sitwasyon dito sa labas ng Senado, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Kahit na may mga political issues po tayo na sinusubaybayan, drama na sinusubaybayan, ay tuloy pa rin ang buhay natin, ha? Baka akala tumigil na ang pag-ikot ng mundo. Kailan nga yung kumbatsero, kailan nga yung implementation ng wage hike? Wage hike. July 15. Mother, July 15 ba yung first tranche? Yung unang hulog? Tapos yung second tranche ay sa January 2026. Pero malaki yung unang bigay. Yung unang bagsak. At abiso daw po sa mga pasahero ng MRT3 kasalukuyang nakararanas ng signaling issue sa pagitan po ng Santolan at Ortigas Station. Kaya 40 kph muna. Hindi naman tumigil yung operasyon, binagalan lang. Okay lang yan. Ayos lang. Actually, yung 40 kph, ayos pa yan. But ano ba ang speed talaga ng MRT? 120? Hindi, 60 na ngayon yan. Binilisan na yan. So, mabilis. So, kung medyo bumabagal, wag ko kayong mag-alala dahil heavy volume of passengers. Sabi nga noon pa, binibilin sa atin ni nung dating Secretary Art Tugade, it is better safe than sorry. Yan ang importante. Better safe than sorry. Kaya yung mga driver natin, yung mga drivers po natin, kayo man driver ng pampublikong sasakyan o kaya driver man ng mga pribadong sasakyan, dapat mag-ingat dahil ang LTO daw po ngayon, walang kinikilingan. Ano? Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Oo. Kausapin nga natin si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilaw. Dahil mula pala nung manungkulan siya, katakot-takot, libo na raw kumbatsero ang mga motorista na ang lisensya sinuspinde at binawi ng LTO. Kadain naman. Napakarami talagang mga tulong pagmaneho. Ano ba dahilan yan? Kausapin natin LTO Chief Marcos Parin Lacanilaw. Asek, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga ho sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa. Kayo nga pala 10 months? 10 months na ba kayo dyan o 9 months? Wala pa po. Bali, October, pumasok almost 8 months po. 8 months pa lang pala. 8 months pa lang. Tapos ganito nakadami ang mga binawi niyong lisensya saka sinuspending lisensya. Ano po mga nito? Anong mga karaniwang kaso nito? Opo, iba't iba po yung mga kaso niyan, sir. Merong kaso tayo, unang-una, yung mga nangyari na mga road rage, pangalawa,
yung mga nagkaroon ng mga violations, pati nga po yung may mga blinker na nadamay na rin po yan. Yung mga nagkaroon ho ng mga iba't ibang violations, especially yung mga nasa public utility vehicles, yan, kasama rin po yan. So halo-halo na po, inabot po kami ng 1,108 to be exact. Ang tanggal lang po namin ng driver's license, kompleto po yung detalye yan. Lahat naman po dumaan po sa proseso, binigyan po namin sila ng due process, pinagpaliwanag namin sila. Kaya lang talaga pong masyado pong mabigat yung kanilang mga naging violation. Kaya talagang kailangan po talagang matanggalan po talaga. Ano pong ibig sabihin nito? Yung ganito kadami, ano ba yan? Dahil ba sa pasensya na kay Senator Tito Soto namin narinig ito eh. Ang mga driver na Pilipino naman, yung mga nasasangkot sa aksidente at balasubas. Dalawa lang daw yan eh. Dalawa It's lang either yan. abusado or tanga. Or tanga. Ano po ang dumadami ba tangang driver dito sa Pilipinas o talagang abusado lamang? Sa totoo lang po, Katunying, yung mga medyo maraming abusado po. Kagaya ho nung mga alam naman natin pinagbabawal na yung uminom ka ng alak tas saka ka Ayun. Yan po mga yan talagang dapat perpetual revocation at marami po kaming na-revoke na last May mga nakaka-anim po ata ako na na-revoke dahil nga ho sa drunk driving. So, abuso sila, alam naman po na naghihigpit. Para sa kanila rin naman yan, wala akong katigil-tigil yung iba. Kapag ho ba na revoke na ang license, meron pa bang pagkakataon niya? Di ba? After 2 years, after 3 years, mabibigyan na ulit na lisensya? Pagka po perpetual revocation po ang kanilang naihatol, habang buhay na po yun, hindi na po siya makakakuha. Kapag naman po revocation, pwede po silang mag-appeal. Kasi yung revocation po, mga 1 year, 2 years po yan. Pwede po silang mag-appeal po niyan kung sila po ay nakitaan na. Tsaka kung mababaw lang naman yung naging violation nila, pwedeng i-reconsider. Pero yung pong mga masyado pong matitindi yung mga violation, drunk driving, yung road rage, yun po ay talagang drunk driving, tapos may aksidente, tapos may namatay. Ganun ho? Opo. Lahat po yun. Yung may namatay, tama po kayo. Kagaya po yung nangyari sa Mindoro na nakasagasa sa pedestrian lane. Wala hong parol yun o pardon? Dapat wala. Wala po, sir. Yan, tama. Po ng mapatino po natin yung ating mga driver kasi at least maramdaman po nila yung talagang paghihigpit na kailangan nilang magbago. Saka po Asek, sa totoo lang kahapon nga may kausap akong isang boss. Sabi niya yung driver daw niya nagtataka siya for a time sa Maynila. Biglang tumino sa pagmamaneho. Ba't biglang tuminong magmaneho? Kasi for a time, talagang ini-implement mabuti ang batas to the letter. Kapag ka talaga ipinatupad, titino yung driver Especially pagka malaki yung multa at ito, sabi nyo nga, inire-revoke pa yung lisensya. Pwede bang maging permanent na yung ang ating mga especially mga traffic rules ay non-negotiable? Ang nangyayari na ipapakiusap Opo. Actually sa amin, sir, totoo po yung sinasabi niyo, Katunying. Naka-experience ako, may mga lumalapit sa akin. May lumapit pa nga sa akin, may official din ng gobyerno, ina-arbor yung... Nakita niyo yung nag-viral na naglabas ng baril sa parking lot? Ito lang po. Yung, last month. Si General? Oo. Iba pa yon. Yes, yung may mag-asawang nag-post. Meron hong may tumawag sa akin, nakikiusap. Hindi naman po pwedeng ganon. Kasi unang-una kita naman yung mga ginagawa nila. So sa akin po talaga, pagka mga ganyan po, hindi ko po napagbibigyan. Meron ako minsan natutulungan, kagaya nung nangyaring mga truck driver na nalaglagan ng gulong sa kanyang truck at bumitaw yung welding ng spare tire na hindi naman niya kasalanan, previously na napatawan ng revocation kasi nag-demerits na. Kami nang reconsider sa kanya kasi
iimbestigahan lang talaga mabuti. Pero itong mga tao po na itong mga pasaway, talaga pong tinutuluyan na po namin. Oo. Doon sa mahigit ilan yun, 1,100. Ano hong most common, yung pinakakaraniwang violation sa mga driver? Ang karaniwan po, sir, yung drunk driving. Talaga? Yan, parang... Kaya po talagang nahigpit po kami. Tapos yung road rage pa, yung iba. Sir, nag-average po kami ng 10 to 20 a day na show cause order. Hindi lang ho namin nilalabas na yung iba kasi sa dami po Pero talagang dire-diretso, ina-alarm po namin minsan po yung hit and run, yan, pagka nagkaroon din ng mga case kahapon, may mga hit and run. Pag hit and run, sir, automatic, po yan, alarm po kaagad yan, revoke po ang mga license yan. Kapag ka po, kung ganito, ito po ba mas marami kaysa sa dati? Gusto lang namin malaman yung history ng record. Mas marami po ba itong Totoo yung katunying. Mas marami po ngayon kasi ako naman po kilala ninyo, sir. Kasi sa totoo lang, sir, ang LTO, kapag ka po hindi nyo titibayan ng dibdib ninyo dyan, marami pong mga politiko na makikialam, mag-aarbor, tatakutin ka pa minsan. Kailangan kung gusto po natin ng ayos, ako po kasi gusto ko maayos, mahilig ako magmaneho, magsasakyan. Gusto ko lang makita kung may maayos Kung maayos po siya, lahat tayo makikinabang. Kaya dati po, nahihirapan silang i-implement kasi syempre may mga politiko pong nakikialam. Ngayon, pagka nakita ng mga tao nyo sa baba na hindi naman pwedeng isang tawag lang ni politiko, yung pinaghirapan nila mapupunta lang sa wala. Gaganahan yun. Gaganahan yung mga enforcer na tuparin yung kanilang tungkulin. Opo. Saka hindi lang po yun katunying pati rin po sa amin sa LTO kasi naglilinis kami sa hanay namin. Ayan, importante yan. May mga official din po kami ng LTO na sinisibak po namin. Kahit na karamihan po yan, aminin ko sa inyo, may mga sponsor yan. Kahit may sponsor sila, talagang sisibakin ko po yan. Kasi hindi mali na po yung mga paulit-ulit na lang Yung iba kasing dahilan ng ibang nagiging abusado, yung manghuhuli na yan, aabutan ko lang yan. Ayos na yan sa part ng LTO, sabi nyo, meron kayong paglilinis. Kaya lang yung ibang mga traffic enforcers sa ibang ahensya sa local din. Sana maging lahat ganun Pag may violation, huli, tikitan ka agad. Walang pakiusap. Tama po kayo. Pagka ganun, talaga, pero kortesiyan lang din kasi sa ibang mga traffic enforcer, napansin ko po na minsan akala mo kung manghuhuli sila, criminal hinuhuli nila Tama, maging magalang naman sila kasi simpleng traffic violation lang Kaya nga sabi ko sa LTO, paliwanag ninyo na maayos. Pero yung iba, minsan sa tollway, sa LGU, kung pumara po, akala niyo hinuhuli criminal Tama kayo. Minsan may nakita ako, QC. Traffic enforcer ng QC. Tumayo na parang sa harap ng sa harap ng sasakyan, tsaka tinuturo yung ganun yung driver. Parang criminal parang criminal. Parang criminal yung itinuturo. Tama kayo doon, Asek. Dapat may respeto pa rin. Pwede namang ipatupad ang batas without being rude. Na stricto yung nagpapatupad ng batas. Kasi hindi ba lagi na lang nababanggit ang Pilipinong driver pag nagpunta ng Subic, tumitino. Pag nagpunta ng ibang bansa, tumitino. Kasi yung batas pinatutupad. Ganun lang kasimple. Anyway, keep up the good work. Asek Marcos pa rin. Ay, teka, yung sa general nga pala, may investigation ba kayong ginawa doon? Sir, hindi po kasi pumasok sa jurisdiction ko. Gawa nung yung general, hindi galing sa sasakyan, galing sa bahay niya. Pero kung yun po galing sa sasakyan, mapapasok po sa jurisdiction ko makakagalaw ako. Hindi pumasok sa akin inaras lang niya yung motorista. Yung nag-upload, yung nag-video. Opo. Hindi ho nag-file ng complaint. Hindi ho nag-file ng complaint sa inyo yon, yung driver? Hindi po hindi po Tsaka hindi rin po siya makakapag-file sa amin. Gawa po ng yun nga po, yung matanda. Hindi naman galing sa sasakyan. Opo. Pero kung yun po nanggaling, yari po yan.
Saka yung mga driver din naman, ito naman hindi naman para i-condemn yung biktima dito. Biktima yung driver dito siyang pinagpakitaan ng baril. Pero Si vlogger, si si vlogger. vlogger, matuto naman tayong rumispeto dun sa driveway. Pagka driveway, 'di ba? Kaya nga sabing daanan niya pagka hinarangan mo 'yan tapos ayaw mo umalis. Nakaharang. Magiging mitya talaga ng basag ulo Saka basic naman po 'yun, hindi po asek sa mga tinuturo sa ng LTO. Tama po kayo. Nangyari rin po sa akin yan ng linggo. Yung driveway ko ay narangan. 15 minutes kami nag-aantay. May alis nila. Saka tama po kayo, Katunying. Respeto lang din kasi lalo na kung may emergency yung tao. Sana man lang alam naman nila na gano'n yan. Saka yung mga gano'n hong pangyayari, sir, alam na natin na may problema na yung kabilang side. Huwag na natin i-trigger. Buti, hindi Yun. Kung nakalabit niya yun, pinagkukwentuhan na lang siya. Talaga. Tama. Wala nang vlog. Wala nang content. Asek, maraming salamat po. Magandang Thank you, umaga, Asek. Asek Marcos Parin. Lakanilaw. Thank you. Thank you. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 14 na minuto na makalipas ang 7 na umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng mga pangunahing balita, Presiding Officer Cheese Escudero, nanindigan 16 votes ang kailangan para ma-impeach si VP Sara. Ma-convict. Prosecution ilalabas sa Day 2 ng impeachment trial ang mga ebidensya hinggil sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulong BBM at iba pa. Senador Dante Marcoleta isinailalim sa medical check-up sa PNP Hospital. Mga kapwa akusado sa plunder nakapiit na sa QC jail. Pangulong Bongbong Marcos naghahanap na ng susunod na AFP Chief of Staff kapalit ng magre-retirong si General Romeo Browner. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, umarangkada na! Pinakamalaking estero cleanup drive inulunsad ng pamahalaan kontra baha. Whole of government approach ipinagutos bilang paghahanda sa pagpapasok na bagyong Inday. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago na ang mga balita, mamigay na tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Sa Baseco Compound, Maynila, ay naroon si Sherwin Alfaro. Sherwin! Go! Adri Jerry, huling-huli nga natin itong mahilig makinig ng kanyang radyo. Yan, pakita mo tatay yung radyo mo. Yan, no? Tignan mo, Yun. naka-solar radio. Solar, ha? Na may tali. Ba't may tali yung radyo nyo? Baka kare-regalo lang eh. Lalaglag ko ang takip nito. Kala ko regalo. Kala ko may regalo, ribbon. ribbon O, pangalan nyo po? Romulo Espinosa. Romulo Espinosa. Opo. Opo. Kala ko si Erap kayo eh. Erap. Naka-orange eh. Matagal na. Nakita nyo ba si Senator? Hindi pa ho eh.
Diyan pa sa labas. Magandang Ikaw, matagal nasa labas na kayong nakikinig sa DZRH, Kuya Romulo. Diatidop lang po ako. Tinig ko ng mga drama. Matagal na mga drama, ano. Ano pa lang edad ko? Nasa mga 17 pa lang ako. 17 pa lang nasa DZRH na kayo. Tingnan mo nga naman. Ano po Ilang taon na ba kayo? 67 na po. 67. So 50 years na siya nakikinig sa Oo. DZRH. Ibang klase. Ano po ang pinagkakakitaan po ninyo? Ano po ang inyong pinagkakaabalahan? Nagbabalat lang po ako ng mga bawang. Aba, walang problema dyan. Binabayaran lang po ako. Magandang hanap buhay. Maraming nagbabalat ng bawang dyan sa Baseco. Opo. Marami dyan. Opo, I-cover ko na yan. Sako-sako yan. Isang daan sa red bag. Yun. Isang daan, isang red bag. Nakakailang sako po ba kayo sa isang araw, Tatay Romulo? 24 oras po bago matapos isang red bag. Ganon. So, 24 oras, isang... Pag kumuha pa ako ng umaga, kinabukasan po ng tanghali sa surrender. Wala kayong katuwang sa pagbabalat ng bawang? Mga tamad po yung mga apo ko eh. Ay, pambira. Magkano ho bayad? Sa ganon? 100. 100 pesos? Isang lang po, isang daan. 100 pesos. Teka muna, Tatay, araw-araw ganun ang ginagawa nyo. Sa bagay, habang Araw-araw po hanggang linggo. ayun. Kainaman yan, hindi kayo high blood din. Ano? Nakakapapak ba kayo ng bawang na ngangata-ngata niyo? Nagpapapak po ako habang nagbabalat po. Sabi nga na nga ba eh. Ang kagandahan dyan sa Baseco, walang aswang dyan, ano? Wala po, takot mga wasang sa amin po. Pintuan po lang, amoy bawang na. Sherwin! Pintuan po lang, amoy bawang. Sherwin! Ikaw na bahala dyan kay Tatay, pero bago mo ibigay yung 1,000, bigyan mo kagad ng 2,000 piso. Galing sa 2x2. 2,000 agad. Eto 2,000 pesos. Yehey! Ayan. Salamat po. Tingnan mo nga naman yan. At syempre, kailangan masagot mo rin yung ating tanong. Sino paborito mong 50 years na. Sir, sa DZRH? Anthony Taberna, saka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha. Eto, meron kang 1,000 pieces. Yun! 3,000 piso. Salamat po ulit. At hindi. Isang buwan yan, ha? Pang-isang buwan pagbabalat ng bawang yan. Sa Diyos ng bahala. Panginoon ang bahala sa inyo. Maraming salamat po, Tatay Romulo. Salamat po. Tatay Romulo, para lalong sumaya ka ngayong araw, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makuha ating medium component. Convention po. Conviction. Conviction! Yun! Dyan, mapapalitan na ang may ribbon mong radyo ng Astron medium component. Ang alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At Bangong Kabloom ang hatid sa inyo ng Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag binanlawan ng mga damit, gamit ang Charm Popcorn. Pero babanlawan nyo ng Charm Popcorn ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. Salamat po. Marami pong salamat. Diyos na po. Marami po. Maraming salamat po, Tatay. Ingat po kayo palagi. Ingat po. At sana ingatan nyo rin yung kalusugan ninyo. Thank you. Salamat lahat po ng mga taga-DZRH po. Magpapasalamat po po. Okay, maraming salamat salamat Tatay po. Romulo. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Aris number 6. Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Oras po natin, 7:22. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 minuto. This time check is brought to you. Ang paghahanda sa posibleng pagpasok ng Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kabilang sa mga hakbang ang pre-disaster risk assessment, preemptive evacuation, paghahanda ng mga rescue team at pagposisyon ng relief goods. Sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng pumasok ng parang bagyong Inday mamayang gabi o Miyerkules na umaga, bagamat ito ay malabong maglandfall sa bansa. Inilunsad ng pamahalaan ng pinakamalaking estero cleanup drive kontra baha sa harap ng bantang panalalasan ng Super Typhoon Bavi
na tatawagin sa pangalang Inday pagpasok ng PAR. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga komunidad na madalas maapektuhan ng malalakas na ulan at baha. Upang mabawasan ang pagbaha sa mga komunidad at pangunahing lansangan sa Metro Manila, nagsanipwersa ang MMDA, DPWH at 10,000 tupad workers ng DOLE o Department of Labor and Employment para isagawa ang Expanded Bayanihan sa Estero Program na sinimula noong July 1. Sinabi ni Recto na habang isinusulong ng gobyerno ang pangmatagalang solusyon, ang pagsasagawa ng paglilinis at pagtanggal ng putik at basura at regular na pagmementena ng mga pangunahing estero at kanal sa Kalakhang, Maynila ngayong buwan ang makatutulong sa komunidad. Epektibo na ngayong araw ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Nasa 1.75 ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. Ngunit maaari ring wala itong maging paggalaw o kaya itaas hanggang 25 centavos kada litro. Samantala, 1.57 hanggang 3.57 naman ang dagdag sa diesel habang 1.70 to 3.70 sa presyo ng kerosene. Unti-unti nang kumakalma ang industriya ng langis. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, nito lamang nakarang linggo ay bumaba na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Gate ni Garin, sakaling tuluyan ng makapag-adjust ay babalik na rin sa pre-war levels ang presyo ng langis, ngunit hindi anya ito magiging madali at posibleng abutin ng ilang linggo o buwan. Gayunman, naniniwala ang kalihim na nalagpasan na ng oil industry ang pinakamalaking yugto at umaasang unti-unti nang babalik ang normal na presyo nito bago ang digmaan. Naghahanap ang Pangulong Bongbong Marcos ng mapagkakatiwalaan, makabayan, may takot sa Diyos, masipag at may malasakit sa bansa na susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, wala pa ring inaanunsyo ang Pangulo na posibleng ipalit kay General Romeo Browner Jr. na nakatakdang magretiro sa July 20, isang araw makalipas ang birthday ni Kumbachero. Sinabi rin ni Castro na wala pa siyang nakikitang shortlist ng mga posibleng itatalaga sa pwesto. Sa ibang balita, nakapit na sa Quezon City Jail ang mga kapwa-akusado ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Ayon sa DILG, bago mag-alas 4 ng hapon nang dalhin sa QC Jail Male Dormitory sina Defensor at Espiritu matapos silang maaresto sa isang coffee shop sa QC. Sinabi ni Secretary John Vic Remulla na nakumpleto na ng dalawang standard custodial processing at inihalo na rin ang mga ito sa iba pang persons deprived of liberties. Tiniyak naman ng kalihim na walang magiging special treatment sa mga nabanggit na personalidad. Samantala, kagabi lamang ay naaresto na rin ang isa pang nilang co-accused na si Aristotel Viray habang si Marcoleta ay nananatili sa PNP Hospital. Makibalita tayo sa sitwasyon sa Campo Crame sa PNP General Hospital. Nandun si RH52 Edgel Parosa. Kami na Edgel! Magandang umaga, Jerry at Anthony. Dalawang bago akusado sa kasong plunder ang nagpalipas na magdamag sa kustudiya ng Philippine National Police matapos maaresto kahapon. Una dyan, Senador Rodante Marcoleta na unang sumuko sa otoridad sa Digang Bayan at dinala rin dito kalaunan sa PNP General Hospital. Habang yung pangalawa naman ay yung binabanggit yung negosyante businessman, si Aristotel Viray, na aresto dito lamang malapit sa Camp Crame sa kahabaan ng Body Serrano Avenue dito sa Quezon City, alas 6:45 kagabi. Pasado alas 7 ngayong umaga, inikot natin itong paligid ng PNP General Hospital. Wala pa tayong nakita, Jared Anthony, na mga coaster o bahagi ng convoy o kahit anong senyales na ibabiyahe na ngayong umaga ang 72 anyos sa mambabata si Senator Marcoleta. Nakasalalay kasi sa mga doktor at panuri nila dito sa loob ng Crame kung pwede nang iharap sa anti-graft court itong si Marcoleta. Nakahapon lamang uminda ng chest pain at mataas na blood pressure. Ang ilarawan ni CIDG Director Police Major General Robert Morico 150 something. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, maaaring tumagal ng 1 o 2 araw itong mga serye ng medical test sa senador, depende na lamang sa magiging resulta, saka pa lamang nila pwedeng i-report o iharap para sa return of warrant sa anti-graft court. Samantala, maliban kay Marcoleta,
nakaabang din tayo sa pagbiyahe kay Biray na naaresto sa oras na sarado na nga itong korte kagabi. Nahuli ang akusado sa isang gasolinahan dito sa may Boni Serrano Avenue kahapon. Mismong mga tauhan ng PNP-CIDG ang dumampot sa tagbasa ng Miranda rights dito sa ating sa nabanggit na akusado. Nakahapon pa lamang bago lumubog ang araw, napaugong na ngang susulpot o harap susuko rin sa otoridad. Pero 6:45 kagabi, nag-report ng PNP Public Information Office na officially arrested na itong huli, pang-apat na akusado dito sa kasong plunder. May kaugnayan pa rin doon sa undeclared umanong 75 billion peso na donation para dito sa nooy senatorial candidate at dating party list representative si Senator Rodante Marcoleta. Sitwasyon dito sa Campo Crame. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, sitwasyon dyan sa QC Jail. Andon si Aris 5, Val Gonzales. Kaming Val. Jerry at Anthony, dito na nagpalipas ng unang gabi. Itong si ex-congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu dito sa nasa aking likuran. Itong bagong-bagong Quezon City Jail dito sa Barangay Payatas, Quezon City. Gaya ng iba pang mga PDL o Persons Deprived of Liberty ay nasa general population area. Itong si ex-congressman Defensor at itong si Espiritu. Dakong alas 4 ng hapon kahapon nang simulan ang proseso para sa admission dito sa City Jail ang dalawang co-accused ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Ayon dito kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, gaya ng iba pang PDL, ay walang VIP treatment kina Defensor at maging itong Espiritu. Batay sa panuntunan ng New Quezon City Jail, 1 linggo o 7 araw na mananatili sa general population na area ang isang bagong pasok na PDL. Bago naman ito talaga doon sa kanilang mga selda. Samantala yung isa pang huling natitirang co-accused sa kasong plunder na si businessman Aristotle Biray ay nagpalipas naman ng magdamag sa kustodiya ng PNP-CIDG sa Campo Crame matapos ng maaresto kagabi. Nasa Campo Crame naman si Senador Rodante Marcoleta matapos na bigyan ng medical check-up sa PNP General Hospital. Normal na yung sitwasyon dito sa lugar na ito. Yung dalaw mula araw ng Martes hanggang araw ng Biyernes ay 1:00 hanggang alas 5 ng hapon, habang kapag ka naman na weekend ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, at tuwing araw ng Sabado ay iba-ibang floor yung pwede lamang dumalaw, at yung natitira pang ibang floor dito sa New Quezon City Jail ay tuwing araw naman ng linggo. Dito sa aking likuran, Jerry Anthony, ay meron ng mga nagdadating ng mga dalaw, yung mga nanggagaling sa iba't ibang mga malalayong lugar, at maghihintay sila ng alauna pa ng hapon bago naman makita at madalaw yung kanilang kapamilya ng mga PDL. Dito sa New Quezon City Jail, dito sa pasensya na dun sa mga almusal ngayon, medyo masangsang ang amoy dito sa bahaging ito ng Payatas, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Oras po natin, Chityam Samlak, 7:36 na umaga. Maya-maya may makakausap tayong isang legal expert. I-analyze lang natin kung ano nangyari kahapon diyan po sa first day of impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Babalik po kami pagkalipas ng 4 na minuto.
LTO Chief Marcos Parinla Canilaw, kumusta raw po kayo? Sabi ni Engineer Aris Ramos. Kumbachero, Engineer. baka dapat nang palitan ng ating mga kababayan ang bubong ng kanilang mga bahay. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Jerry pre-painted ka na! Oy, Sir Director Jerry, Mr. Cupido Asuncion. Aba, magandang morning, lover boy. Yun. Kumbachero, magandang balita ito, lalo na para sa ating mga GSIS members at pensioners. Ano ba yan, kumbachero? Ito yung mas pinalawak, mas pinadali at mas pinalaki na GSIS Balik Ginhawa Chew. Aba, magandang balita yan. Anong pwedeng ma-avail ng mga miyembro at ng mga pensyonado? Aba, pwede silang makatanggap ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. Aba, galing ano. Paano naman kung may arrears na ang loan? Pwede pa rin mag-apply, kumbachero, basta hindi pa due ang and demandable yung loan. Kaya sa ating mga GSIS members and pensioners, samantalahin na ang pagkakataong ito. Mag-apply na sa GSIS Balik Ginhawa 2 gamit ang GSIS Stats app. Mas malaking ginhawa ang hatid ng GSIS para sa inyo. Good morning, GSIS President and General Manager Wick Veloso. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Kasapin lang natin, kumbachero, ang isang law expert, dating Sige dean ng FEU Institute of Law. Sino ba Kasama nanalo? yung, law professor ng Ateneo, FEU, PLM at UMAC Law Ayan, Schools. dami. Ibig sabihin talagang pag-usapang batas. Matindi itong kakausapin natin. Meron kasing mga nagsasabi na nanalo ang prosecution. Hindi, panalo ang depensa. Meron na ba Sa talagang first round. nanalo Meron sa na nga first ba? day? Attorney Mel Santa Maria. Attorney, magandang morning. Si Katonying po at saka si Jerry. Kumusta po? Inyo, Katunying, Ka-Jerry, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po kayo. Ano po ba sagot nyo dun sa tanong ni kumbachero na yon? May nanalo ba kahapon? Sino ba nanalo? Sa tingin ko, ang nanalo dito ngayon, ang prosecution. So, round 1, prosecution. Bakit ka mo? Bakit? Jerry, bakit? Sapagkat bagamat na paunlakan yung kanilang request for arraignment, mag-plead ka nga guilty or guilty. Sabi ni Chis Escudero, wag na lang sapagkat sumagot na, nahandoon na ang denial. Napanatili nila ang political aspect ng impeachment. Yung hindi pagdadalo ni Vice President Sara Duterte. Kasi iyan rin ang mantra nila. Bakit hindi ka nag-appear sa isang institusyon na nag-iimbestiga sa'yo? So kahit na pansamandali, naisingit nila yung konseptong yon. Hindi umaattend sa isang napakahalagang hearing. So yon, number 1. Number 2, nung narinig natin yung dalawang panig na nag-uulat sila, yung presentation, sila ng oral opening. presentation nila. Si Congresswoman Luistro, sa siguro politician siya, naintindihan niya na itong yugtong ito, hindi pa presentasyon ng ebidensya. Ito ay para maakit ang mga tao sa tono ng impeachment. So, ang mga ginamit niyang mga kataga, yung ating naiintindihan. Sinabi niya, halimbawa, walang presidente na may kaibigang hitman. Ngayon lang. Ano ang diferensya? Pati yung mga example niya, grassroots level. Kamukha binigay niya example ng barangay treasurer na nakasuhan sa comparable na maliit na halaga. So, iyon ang ginamit niya sa pagre-relay ng kanyang message. Pero yung kabila, para ngayon hindi ko na malaman kung ano yung matanda, kung ano yung sinabi niya. Kasi para siya nagle-lecture. Para siya nagle-lecture na para siyang profesor at ang mga katagang ginamit niya, shifting of the burden of evidence, yung mga locus standi, yung mga yung mga statement of
of action sa mga pangkaraniwang tao, baka mag-tune off yan. Okay, hindi, ano ba yun? Ano ba yung sinasabi niya? Pero maganda ang dating niya, yung pagsasalita niya, maganda rin naman. Kaya lang, sino ang nag-resonate, mas nag-resonate sa taong bayan? Siyempre yung taong simple ang mga kataga, simple ang mga example, at madaling maintindihan. Yung pong attorney, walang galang lang po, mabuti na banggit nyo na magaling naman talaga si attorney Sheila Season. Magaling naman siya, pero ang sinasabi nyo parang mga legal gubildaguk ang kanyang mga binitawan, pero na-establish niya na magaling siyang lead counsel, attorney. Maganda. Alam niyo, nag-aral siya, nakita natin. Nag-aral siya, nag-research siya, at saka talaga may mga jurisprudence siya at meron siya mga authority. Kaya lang ang yuktong ito, iba ang tema nito, iba ang dapat naging pakay mo. Sapagkat lahat ng sinasabi mo dito, hindi ebidensya. Hindi katibayan lahat ng sinasabi mo dito. So, objective mo, okay, nanonood sa akin ng taong bayan. Dapat mapababa ko ang pag-uunawa nila sa kaso na aming ihahain o sa depensa na aming hinihahain. Kasi basta't nag-deal ka sa mga technicalities, maaring asipan ng mga tao, bakit? Nagtatago na naman yan sa technicalities. No? Yung mga ganyan. Bakit hindi niya na diretsahin? Kasi ako, Katunying, Jerry, sana ang gandang umpisa, no, sa sinabi niya. Ang vice presidente ay inosente. Pero wala tayong narinig na gano'n. Pero yung suntok na gano'n, talagang di ba? Kaya sabi niya, iniintay mo pala yun? Iniintay ko yun, Katunying. Iniintay ko yun kasi it will change the narrative. It will change the narrative. Lilihis. Di ba? Imbis na maging defensive sila, sinasabi nila, inosente si Vice Presidente. Pero ang ginawa nila, nagsabi na naman sila sa ating konstitusyon, may pagpapalagay na ang lahat ng tao ay presumed innocent until proven guilty. Yung mga ganun Pero sa mga nakikinig na tao, babalik yung mga sinasabi nila noon. Kung wala kang tinatago, bakit ka natatakot? Di ba yung mga ganyan? Tandaan natin na itong yugtong ito is for the popular aspect of this impeachment, kasi sabi nga ng Korte Suprema, ang impeachment ay constitutional, ito yung mga usaping 2/3, all of the members, yan. Legal, yan, ebidensya yan, itong makikita natin sa mga susunod na araw. At political. Itong yugtong ito, at yung summation at the end, yan ang magiging political. Dapat ini-exploit mo rin yan. Kaya po, ang turing ko, kung sino ang mas, pareho silang magaling, pero ang mas nakaresonate sa mga taong nakikinig, mga ordinaryong taong katulad natin, si Congresswoman. Yan. Ayun. Na-cover nyo na, Prof. Dargali lahat, pero isa na lang. Sige. Presiding Officer Chis Escudero, nasa tabi niya si Senate President Sherwin Gatchalian, para daw na-diminish ang katauhan ng ating Senate President. Ba't ba siya umupo-upo pa doon? Pwede bang huwag na siyang umupo doon? O kaya pwede bang sumingit-singit siya in order to assert his authority as the leader of the institution? Ang problema kasi presiding officer na tinatawag, yun ang bansag. So therefore, kung presiding officer ka, ikaw ang hepe. Di ba? Ikaw ang hepe. At saka nagkaroon pa ng eleksyon na si Chis Escudero na magiging hepe. So makakababa naman sa isang hepe na sumasangguni siya sa isang katabi niya. Pero talaga, Katunying, Jerry, parang in a way lost opportunity to kay Senator Gatchalian, lost opportunity to, kasi talagang konting aral lang naman at makukuha niya na ito yung sistema, I think. Pero siguro mas nagusto nila na abogado ang magpe-preside. Bagamat nagkaroon pa ng distraction dito, nagkaroon pa ng distraction, yung question ang pagtatalaga kay Chis Escudero, pero nasagot naman kaagad-agad. Yung tanong nga, dapat ba silang magkatabi pa o pabayaan na si Chis sa taas? Total naman, alam na natin na siya presiding siguro officer. Dapat
kung magiging stricto tayo na iyan ngayon ay impeachment court. Di dapat si Chis Escudero lang ang naandyan, di ba? Pero kung bibigyan natin ng kahalagahan rin na ito ay isang institusyon, di pangkaraniwang obligasyon ng isang institusyon, siguro pwede na rin siya doon. Kaya lang ang problema, kung wala naman siyang sasabihin doon, para lang siyang decoration. So mas mabuti nang mas mabuti nang bumaba siya siguro. Mas makasira sa kanya. Yung nandun siya. Opo. Eto, last. Yung sa 16, yun na ba talaga ang magiging final doon, attorney? O pwedeng may lumapit na dapat sa ngayon pa lang ay mayroon nang dumulog sa Supreme Court? Maganda yung tanong mo dyan, Ka Jerry. Sapagkat doon sa pagsalita ni Senator Chis Escudero, sabi niya, ang kakatigan niya, yung absolute number 16. Pero meron siyang collateral statement, sabi niya. Pero kung pumanik kayo sa Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema na iba pala ang alituntunin, susundan ko. Ibig sabihin, pinapakita niya rin na, hindi ako medyo sigurado dito, pero dapat magkaroon tayo ng alituntunin. Di ba? Merong konting temporariness ang kanyang pagsasalita. So therefore tama rin. Maganda rin isa sa mga senador ngayon, ang mga umakyat ngayon sa Korte Suprema, ang tawag diyan declaratory relief, no? Yung parang napaka matinding usapin na konstitusyonal na baka dapat nang interpretahin ng konstitusyon. Attorney Mel Santamaria, sa uulitin. Salamat po sa inyo. Sa ulitin po. Maraming salamat. Maraming salamat, Katunying, Ka Jerry. Sa inyo lahat, mabuhay po kayo lahat. Mabuhay po kayo. Si Attorney Mel Santamaria. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka Jerry. 2 por 2.